Mga kakuya, welcome po sa ating talakayan ngayon sa gabing ito na ako'y lubos nagpasalamat sa gabing ito. Nawa nakapagsimba po tayo at nakapag-receive po ng Body of Christ. No? Ako'y nagpasalamat din sa aking mga taga-suporta. No? Kahit papano ay meron pa rin nanonood sa aking video. Ako po'y lubos nagpasalamat po sa inyo. Shout out po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. So guys, ang ating talakayan ngayon ay impostor ba ang mga kaparian natin? Ayon po sa ibang sikta. Nakakalungkot lang po sapagkat paulit-ulit ito nila sinasabi kung wala po talagang sagot ito ay parang katotohanan na po ito. Ang sabi nila, ang mga kaparian daw ay mga huwad na propeta. Totoo kaya ito? Ito ang ating tatalakayin ngayon sa gabing ito. Prayer to Saint Michael for protection. Saint Michael, the Archangel, help us against the evils which threaten the salvation of our souls. Guide us to build up our spiritual life and assist us the means of obtaining graces, virtues, gift, and Holy Spirit, the sacraments which keep us in holy state at all times. Saint Michael, place your sword on my door and at the foot of my bed, in front of my car when I drive and by my side when I walk, and guard and protect me against all evil and all temptation. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Ay mga kakuya, welcome po sa ating talakayan ngayon sa gabing ito na ako'y lubos nagpasalamat sa gabing ito. Nawa nakapagsimba po tayo at nakapag-receive po ng Body of Christ. No? Ako'y nagpasalamat din sa aking mga taga-suporta. No? Kahit papano ay meron pa rin nanonood sa aking video. Ako po'y lubos nagpasalamat po sa inyo. Shout out po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. So guys, ang ating talakayan ngayon ay impostor ba ang mga kaparian natin? Ayon po sa ibang sikta. Nakakalungkot lang po sapagkat paulit-ulit ito nila sinasabi kung wala po talagang sagot ito ay parang katotohanan na po ito. Ang sabi nila, ang mga kaparian daw ay mga huwad na propeta. Totoo kaya ito? Ito ang ating tatalakayin ngayon sa gabing ito. So babasa lang po tayo dito sa 2 Pedro 1:3. Ito yung mga ginagamit nilang mga talata. Ito ang ating mababasa. Ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan ng mga bulaang propeta na gaya naman sa inyo'y nagkakaroon ng bulaang guro na nangagpapasok sa lihim ng mga makapapahamak na mga hidwaang pananampalataya na itatatuwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila, na tataglay sa kanilang sarili ng madaling mapagkapahamak at maraming na magsisunod sa kanilang mga gawang mahalay na dahil sa kanila ay pagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan at sa kasakiman sa mga pakunwaring salita ay ipinangangalakal kayo na ang hatol nga sa kanila mula ng una ay hindi nagluluwat at ang kanilang kapahamakan ay hindi nagugupilig. So dito, ito yung ginagamit nila mga talata. Ang ginagamit nila daw dito ay mga kaparian, ay mga bulaang propeta. Totoo kaya ito? So pasagutin natin dito si Richard Baxter, isang kanyang paraphrase, no? Romans 11:12. No? Paraphrase on the New Testament, if the Gentiles have been so great greeners by occasions
of the sins and full of Jews, how much more when they shall become Christians will they add to the glory and greatness of the Catholic Christian Church. So dito, ang sinasabi ng ating sa Kaibayong Pananampalataya, si Richard Baxter, isa po ito siyang sa kanyang sulat na paraphrase on the New Testament. So, dako naman tayo dito sa Young Student Encyclopedia, Volume 17, page 261. Ito ang ating mababasa. Roman Catholicism, the largest of the Christian denominations, is the Roman Catholic Church has an institution. It has existed since the 1st century AD. So sabi po dito sa Encyclopedia, Volume 17, page 267, na ang Catholic Church talaga nag-exist na mula pa noong 1st century AD. Wala pa pong mga sikta. Kaya dito, iugnay natin dito sa 2 Pedro 2:1-3, no? Sapagkat may babangon daw sa mga huwad o mga bulaang propeta. So dito, nababasa natin, hindi bumangon kasi nandun na sa 1st century, no? O dagdagan pa natin dito sa Comptions of Encyclopedia, Fact Index, Volume 20, page 2024. Ito ang ating mababasa. Roman Catholic Church, for the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion. Christianity, there were no separate sects or branches of Christianity as there are today. The word Catholic means universal. And for these first 1,000 years, all Christians were members of the Catholic Church. So dito, napatunayan na naman talaga natin sa Encyclopedia Fact Index Volume 20, page 2024. So dito, mga bulaan daw, nagsibangon daw, pero dito ating ibinabasa, nandun na ang the 1st century, ang Catholic Church Christianity, no? Ay sabi dito sa 2 Pedro, sa ating mga kaibayo, ay patungkol daw ito sa ating mga kaparian, no? Anong sinasabi dito sa 1 Corinto 7:8 na si San Pablo ay pare? Ito ang ating mababasa. Dito po at sinasabi ko sa mga walang asawa at sa mga babaeng bao, mabuti sa kanila kung sila'y magsimpanatiling gayon sa makatuwid bagay gaya ko. So dito, malinaw na San Pablo ay wala talagang asawa at ang kanyang papel dito ay isang pare, no? Biblical po na ating nababasa. Ano naman dito sa katuparan, dito ang sabi ni Kristo, dito sa Matthew, mababasa natin dito sa Matthew 19, versikulo 19, verse 12, no? The Good News Bible. Ito ang ating mababasa. For there are different reasons why men cannot marry some, because they were born that way, other because men made them that way, and others do not marry for the sake of the kingdom of heaven. Let him who can accept this teaching do so. So kanino itong naitupad? Kanino ito na natupad? Itong Matthew, sabi ni Kristo dito, no? Si Kristo nagsabi dito sa Matthew 19:12, no? Saan siya, kanino siya natupad, no? Mababasa natin dito sa Pahayag 14:4. Ito ang ating mababasa. Ang mga ito'y hindi nangahawa sa mga babae sapagkat sila'y mga malilinis, at ang mga ito'y ang nagsisunod sa kordero saan man siya pumaroon. Ang mga ito'y ang binili sa gitna ng mga tao na maging mga pangunahing bunga
sa Diyos at sa Kordero. So dito malinaw ang ating nabasa dito sa Pahayag 14:4. Ito daw ay walang mga kaugnayan sa babae. Sa madaling salita ay wala talagang asawa or manilis. Ito daw ay pangunahing bunga ng Diyos at sa Kordero. So malinaw talaga na hindi ang ating mga kaparian sapagkat ang ating mga kaparian ay lingkod ng ating Panginoong Heso Kristo. So malinaw sa ating nababasa ngayon, talagang ang mga bintang ng ating kaibayo sa pananampalataya na talaga huwad daw ang mga propita huwad daw ang mga kaparian natin o impostor ayon sa kanila, no? Ayon sa dating nabasa kanina sa 2 Pedro 2:1-3, no? Mga huwad, no? Binasa natin kung sino sila. Iyon ay nababasa natin yung babango, no? Sila ay magsilitaw. Ibig sabihin, sa madaling sabi, ay hindi po nagsilitaw na. Nandun na po sa nabasa natin dito sa paraphrase ni Richard Baxter, no? Nagsabi dito, the Christian Church, the glory and greatness of the Catholic Christian Church, no? Nababasa rin natin dito sa Young Encyclopedia, volume 17, page 261, no? The institution is existed since the 1st century AD. Nandun na ang Catholic Church, no? Sa 1st century. Pero dito sa ating nabasa, sa 2 Pedro, ay babangon pa lang. Pero nandoon na nanatili ang mga huwad na propeta. Hindi pwede iugnay, no? Sa ating mga kaparian, itong bersikulo, itong talata nito, na 2 Pedro 2:1-3, no? Malinaw na babangon. Sino yung mga babangon? No, yun mga nagsitayuan na tinatawag natin sila ang mga bulaang propeta na kumukontra sa aral ng Panginoong Heso Kristo. So malinaw, no, nandoon na sa 1st century ang Catholic Church, no? The 1st century, no, nandoon na ang Catholic Church, the biggest of Christianity is the Catholic Church, no? Nandoon na. Pero dito sa nabasa nga natin sa 2 Pedro 2:1-3 ay babangon ang mga bulaang propeta. Ito yung mga sila Kibuloy, no? Nagpa-appointed son, nagpakilala, ang may huling sugo daw, anghel pa si Felix Manalo. Ito yung mga bulaang propeta na nagsitayuan. Kapag ang founder mo ay tao, ay ikaw ang tinuturo dito, kayo ang tinuturo dito sa 2 Pedro 1:3. Kaya delikado. Kaya sila sa puro bintang na lang sila. Pero sa ating talakayan ngayon, nabasa natin klarong-klaro pa sa sabaw ng pusit na talaga ang encyclopedia na ang nagpapatunay, no? Mga bibigating ang mga encyclopedia, no? Napaka-facts pa in the index, volume 20, page 2024. At saka mayroon pang mga paraphrase na nagsasabi talaga sa ating mga kaibayong panampalataya na ang Catholic Church talaga nag-existed na sa 1st century. Kaya hindi ito pwede lilitaw, hindi pwede na ipahid sa atin itong 2 Pedro 2:1-3. Kaya sabi sa katotohanan talaga, babangon ang mga huwad na propeta. Ibig sabihin, magsilitaw. Yan ay nagsisitayuan ng mga iglesia. Napakaraming iglesia na ngayon. 50,000, 46,000 domination ng mga sect na nag-registered ngayon sa buong mundo. No? Kaya napakarami na. Kaya sila yung ang katuparan dito sa 2 Pedro 2:1-3, no? Kaya malinaw, nabasa natin, hindi po ang ating mga kaparian, ang mga bulaang propeta or ang mga tinatawag nila impostor daw ang mga kaparian. So ngayon, pinatunayan natin na mali sila, no? So guys, dito lang po ang ating talakayan ngayon. Nawa nakapagsimba po kayo at nakapag-receive po kayo ng body of Christ. Napakahalaga po sa linggong ito na pinakamalaking prayer, pinakamataas na prayer sa ating pananampalatayang Kristiyano, ang Holy Mass, no? Kaya napaka-atin po tayo at nakapag-receive po tayo ng body of Christ at nakalapit na po tayo sa confession. Palagi kong pinopromote talaga, palagi ito sa akin channel. Cures, no? Confession, adoration, rosary, Holy Eucharist, and sacramentals, no? Muli, ako po yung lubos nagpasalamat, lalo na po sa ating mga subscriber na patuloy na pinapanood ang ating vlogs, no?
Nawa ako po'y lubos nagpapasalamat sa inyo at maraming salamat po sa inyo. Shout out po sa inyo lahat. No, wag niyo rin kalimutan mga kakuya, i-share, i-like at mag-comment na rin dito sa ating vlogs na ito para po maggagawa po tayo ng mga iba pang vlogs na dapat kong i-vlog ngayon, i-vlog sa mga comment nyo. Gagawan po natin guys, basta mag-comment at magtanong lang po kayo kung ano yung gusto na itatopic natin sa araw-araw nating vlog. So, busy po tayo sa ating trabaho sa araw-araw. So, sa next time talaga magkaroon at makapokus po tayo dito sa ating social evangelization, no? Muli, nawa napaka-aggressive po tayo ng Body of Christ at sama-sama nananalangin, no? At confession, lumapit po tayo. Muli, ako po ilubos ng pasalamat sa inyo. God bless po sa ating lahat. Maligayang happy holiday po sa ating lahat. Mabuhay po tayong lahat. God bless po sa atin. Thank you.